Itong entrance niya rito, iba na to, iba na. Galaw ng galaw yun. Oh. Bandang hapon na nang makalis kami dahil kailangan pa namin bumiyahe ng mahigit 2 oras para puntahan ang isang abandonadong military barracks. At ang ilang mga residente dito ay naniniwala na ito raw ay pinamumugaran na ng mga elemento at mga ligaw na espiritu. Ayon sa kwento, ang barracks na ito ay makasaysayan at higit sa lahat, sa barracks daw na ito, natagpuan ang huling tagapagbantay na wala ng buhay. Yan, kasama natin si Reynolds TV Vlog. Dito kami ngayon sa may Barangay Kasile, dito sa may Kabuyaw. Pinuntahan namin itong old barracks. Nang makarating kami dito, may ilang residente kami nakausap at napagtanungan tungkol sa kung ano ang alam nila sa istorya ng abandonadong military barracks na ito. At kami mag-iimbestiga dito. Samahan nyo kami mga ka-LCF. Medyo masukal ang daan dito. Para makapanik lang kami doon. Medyo mataas to eh. Ayon sa kwento ng matandang residente na nakausap namin, itinayo ang barracks na ito taong 1941. Simula na sakupin ng mga sundalong Hapon ang Pilipinas. At matapos ang pananakop ng mga Hapones dito, ang barracks na ito ay kinuha naman at ginamit ng mga sundalong Pilipino. Subalit inabandon na rin ito noong 1980. Simula nung itinayo na dito ang Marcos Twin Mansion dahil ang lupain dito ay naging pagmamay-ari ng mga Marcos na may sukat na 25 hectares. Kaya maaaring ito ang naging dahilan kung bakit inabandon na ang military barracks na ito. Kung mapapansin nyo dito, puro sangas na siya ng halos. Tingin ko ito yung puno ng balete na maliit. Tapos, itong entrance niya rito, iba na to. Iba na. Dito guys, bukas na tong isang pintuan na to. Ano kaya meron dito sa loob? May mga gamit Ayon sa nakausap namin, dito raw sa kwartong ito, binawian ng buhay ang huling naging caretaker ng barracks na ito. Doon sa mga napagtanungan namin, dito yata binawian ng buhay yung dating caretaker. Bagsak pa yung mga kisame. Ayan, wala na yung mga kisame niya. Sira-sira na. Kapag kakaalam namin, matagal na tong barracks na ito. Habang nagbibirol ako, may boses na na-record ang audio ko. Hindi ko tinigilan at paulit-ulit ko pinakinggan ang sinabi ng boses na ito. Kinalabutan ako nang maintindihan ko na ang sinabi pala ay pabura. Ayon sa clear audience ko, pabura ang sinabi ng malaking boses dito. Ingat nga ito dito. Ano kaya meron dito? Dito guys, meron ditong bowl na nakatakip. Wala. Dito hinahanap ko ang kumakahol na aso o tuta. Subalit kahit saan patignan ay wala akong makita dito. Nasa harap ko lang ang kumakahol at tumaangil ng maliit na aso. Natakot pa ito nang umupo ako para silipin sa ilalim ng lababo. Tandaan ninyo ito.
dahil mamaya may pangyayaring magtutugma sa kaganapan na ito. Andito na. Asa na? Ayan, ayan. Ano? Sa tuwing aakma ako ng pagpadyak, natatakot ito na tila nasa harap ko lamang ang asong ito. Ginawa ko ng lahat para hanapin ang umaangil at kumakahol na maliit na aso na ito. Subalit, wala talaga akong makita na aso dito. Merong kahol ng kahol doon, nadidinig din naman siguro. Pero wala kaming makita ang pwedeng lusutan ng tuta. At saka imposibleng mapunta sa ilalim ng lupa yung tuta. Tinignan ko rin yung ilalim ng lababo, wala doon. Tinignan ko yung iba po ng lababo, wala din doon. Ang pakiwari ko doon, may baka yun ay alaga ng nakatira dito sa lugar na ito na hindi natin nakikita. Doon ka naman, bro. Oh. Saan? Doon din narinig ako eh. Narinig ako doon sa... Doon. Malapit sa akin doon. Sa akin doon. Tuta, di ba? Nandito ako sa loob. Nandito ako diyan sa loob. Nandito ako sa likod. Nasa likod ako eh. May kumakahol na tuta ron. Eh, hindi ko nakita yung tuta. Sa akin naman doon. Hindi ko alam. Sige bro. Ito yung kasama ko si Reynald. Doon naman siya sa kabila. Ito yung kasama ko si Reynald. Siya naman ang papalit sa akin dun sa pinuntahan ko pwesto ron kanina. May nadinig ako dun. Diba sabi ko kanina mayroong tuta. Tapos siya, meron din tuta nakita rito. Nakita niya raw tumakbo doon. Ayon sa kwento at istorya, pagdating sa usaping paranormal, ang mga demonic entity ay gumagamit din ng mga hayop gaya ng maliliit na aso upang manlinlang ng tao. Dahil tayo ay madaling mahulog at damdamin, katulad ng pag nakakita tayo ng mga ligaw na tuta na sa tingin natin na ito ay naghahanap na mag-aalaga sa kanya, na hindi natin alam na ito pala ang maghahatid sa atin sa kapahamakan. Kaya sa mga ganitong klaseng eksplorasyon ay hindi dapat tayo magpaakit sa mga bagay na ating makikita. Oh? Oh? Bigla na namang meron umiyak na aso at ang pinagtataka ko dito, sobrang malapit sa akin ang iyak nito. Pero wala akong makitang aso o tuta man lang na malapit sa akin. Meron mang asong kumakahol na didinig dito. Ito ay malayo sa akin dahil ito ay nasa baba sa may kalsada. At dito, hindi ko napansin na may nakuhaan na pala ang camera ko ng isang maliit na anino ng aso. Napansin ko na lamang ito habang ide-edit ko ang video. Habang papalapit ako sa bintana, ang kapirasong liwanag ng ilaw ko ay tumama sa pader na nasa loob. Ang camera ko lamang ang nakakita nito. Nakita nyo ba? Kung totoong aso ang nakita ng camera ko, hindi ito para mawala agad ng mabilis. Dahil malapit ako sa bintana, makikita ko agad ito kung saan nagpunta. Anak ko. Sino yung aso na yun? Sino yung aso na yun? Patuloy ko pa rin hinahanap dito ang umiiyak na aso. Malapit lang ito sa Sino akin. yun? Kaya dinig na aso na yun? din sa audio ng Nandito camera. mo. Hindi lang eh. Ito lang. Andiyan na yung tiyak ng tuta.
Tuta! Ay, usapan na yung tawag ko. Ito. Laki ng puno. Ay, puno ito. Dilim dito. Solo-solo lang kami dito ngayon. Reynolds. Ano si Reynolds? Saan yung tuta? Ano to? Puno ng buko. Tumutubo na oh. May mga puno na ng bukong tutubo rito. Bunga ng nyug. Ay, tumutubo na. Time check tayo, 11:35. Mag-alas 12 na. Malapit na mag-alas 12. Dito kami gagawa ng investigation. Sa totoo lang, sa mga oras na ito, hindi pa man kami nag-uumpisang mag-investigate, meron na akong nararamdaman na kilabot dito sa mga oras na to. May kilabot din akong naramdaman doon na kakaiba. Tapos dito, kanina pagpasok ko meron, tapos nawala. Tapos ngayon, meron na naman. Yan, calibrating yan. Repeatable yan. Kapag ka merong nakaharang dyan, hindi titigil yan. Ngayon tama, ay tumigil oh. Kanina pa oh. Okay, patayin ko muna ulit ha. Para sure. Dito tayo maglagay ng EMF. May dala kang kandila. Uy, umiilaw ng ilaw yung ano, yung EMF. Oh, galaw ng galaw yung EMF. Oh. Binuksan ko na. Hindi pa kami nag-uumpisa pero napansin ko na lang. Pumapalo hanggang 4. Umpisa natin to. Magandang gabi sa mga hindi namin nakikita sa lugar na ito. Kami humihingi ng pahintulot sa mga oras na ito. Uy. Doon, sa pintuan. Sa pinto, nakatapat yan. Okay, maraming salamat sa inyo. Ayan guys, tumutunog. So ngayon, nagtatanong pa lang kami kung meron nga kaming kasama talaga dito. Patunog kayo ng alinmang mga gadget yan nasa harapan ninyo. Maaari po ba yon? Gaya sa ginawa nyo kanina, pinatunog nyo na tong music box. Nagulat ako bro. Oo eh. Kaya napauwi ako eh. Kinuha ko agad tong camera, nakalapag kasi. Ay, di ko nga na-videoan mo na eh, nung nagre-reading na. Ay, nabidyoan ko naman. Ano, nilapitan ko siya eh. Tapos yun, tumigil na. Wala na siyang reading ngayon. Ayaw ko nga dito. Ayun. Tumunog na naman. Maraming salamat. Guys, yung sensor ng music box namin, doon nakatapat sa may pintuan yan ha. Malayo kami dyan. Tsaka hindi tayo masisense yan. Maaari mo po bang patunogin yung REM pad? Para tumunog po itong REM pad, lalapit ka lang po ng ganyan para patunogin. Lalapit ko siya dito. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Sa pamamagitan po ng inyong energy, pwede niyong umilaw po yung EMF. Ayan naman na tinatawag na laser grid. Kita nyo, tunog ng tunog yung ano namin. Layo namin. Ang layo namin na dyan ha. Pwede nyo po bang patunogin yung REM pad? Nakapatong dyan sa may lababo. Gaya ng ginagawa nyo ditong Habang nagsasabi pagdaan ako sa laruan, na kung pwede rin ba na patunugin ng REM pad, yun. may parang nalagabog sa labas. Ayan, tumunog na naman. Pwede po bang patunugin mo yung REM pad, yung nasa ibabaw ng lababo, at saka yung EMF, nando sa may grills ng bintana. Layo natin, pero hindi tayo yan. Tunog ng tunog yung ano. Kasi yung REM pad, kailangan niya lumapit at least na 1 dangkal para tumunog yung REM pad. Tapos, same din dun sa EMF, kailangan niyang lapitan yung EMF para mag-spike. Then, kailangan niya rin lapitan tong REM pad para mag-trigger. Pero itong music box,
Ang abot niya ay 4 meters. 4 to 5 meters. Ano yun? Ang may mabag galing sa taas. Galing sa labas. Galing ba sa labas? Yung galing sa puno. Akala ko parang may naglalakad eh. Parang ano. Parang may naglalakad eh. Bigla kaming meron narinig na tila naglakad dito sa labas. Yung tumigil. Kaya tumikil lang. Tunog na Kasi tunog. nawala yung taon ng aso. Nawala na yung ikaw na aso eh. Yung wala naging... Kaya nga sabi sa'yo, iba yung pakiramdam ko, huwag na nating piliting hanapin. Kasi nga, Parang ano lang. oo. Iba yung pakiramdam ko doon sa aso na yun. Maaari po bang patunugin nyo yung ano, yung music box, yung REM pad, yung nakapatong dito sa may lababo, at saka po yung EMF na nakapatong doon sa may bintana. Katulad kanina, habang nagsiset up pa lang kami, ayun, tumunog na naman ano. Diba? Tunog na siya ng tunog. Ibig sabihin, bro, isa lang ibig sabihin yan. May kasama tayo rito na hindi natin nakikita. Na ang nakakakita lang yung sensor niyan. Hindi namin kasama ko. Ayaw nang tumigil. Pasensya na po kayo. Pwede niyo po bang patigilin muna saglit yung music box? Maaari po bang patigilin niyo muna saglit yung music box? Pakiusap lang po. Maraming salamat. Pwede nyo ba ulit papitikin yung EMF kagaya kanina? Kanina, ang lakas, no? Mahalo talaga. Uy. Panay active masyado ng ano. Lalayo po kami. Patayin ko yung ilaw. Ayun. Pumalo na. Maraming salamat po. Mahalo na yung EMF ulit, oh. Ayaw ko lang ayaw tumigil. Ayaw tumigil nga lang ano, music box eh. Ayan, tumigil na rin. Maraming salamat po sa inyo. Ano sa palagay mo? Ito lang talaga. Ayaw nyo pumasok dito. Ayaw niya pumasok eh. Ito lang talaga. Ayaw niya pumasok. Ay, alam ko na kung bakit. Suot ko pala yung ano ko. Ito, isuot yan. Oo, may suot nga pala ako. Okay lang, wag po kayong matakot. Wala po akong masamang intensyon na gagawin sa inyo. Kaya pala ayaw pumasok. Pero, oo, hindi nga pala papasok. Maraming salamat sa inyo. Kami alis na. Mga elemento ang narito po.